Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng mga unang martir sa ating simbahan sa Santa Iglesia. Ang kasabihan, ang dugo ng mga unang martir ang nagdilig at nagpatubo ng ating pananampalataya ang nagpalaki sa ating inang simbahan. Isipin natin ang buhay ng mga martir ay para mga kandila. Dahil sa kanilang sakripisyo, sila'y nagsilbing liwanag ng ating pananampalataya. Nasaktan man sila, nahirapan man sila, pero dahil inalay nila ang kanilang sarili sa Diyos, hanggang ngayon, sila'y buhay pa rin at pinagdarasal tayo. Sila'y nasa kaharian ng Diyos. Ginagabayan tayo para pagdating din ng araw, tayo makauwi din sa kung saan nandyan ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ng maraming martir ngayon sa mundo. Pero nagahari pagka makasarili. Mga kapatid, minin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas pinili natin ang madali at komportabling buhay. Mas sinili natin magkasala kesa sa sumunod sa Diyos. Sa mga pagkakataon ng ating mga kahinaan, tayo magpakumbaba. Minin natin ang ating mga pagkukulang para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinalaga mo sa sambayanang Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Pagkaloob mong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa pagsubok, at magalak kami nawang lagi sa maasahang tagumpay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kaniya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham,
Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon. Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon. Tugon sa kanya, huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin niyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papuruhin. Purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihin at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-imig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. May tatlong bagay na hindi dapat natin susundan kung gusto nating maging malusog, masaya, at mapalad. 3 things that we should never ever follow if we want to be happy, healthy, and holy. Hindi naman po kasi lahat dapat natin sundan. Kasi hindi naman lahat dito sa mundo ay nakakabuti sa'yo. Amen? Aminin natin, marami tayong minsan sinusundan pero nakakasama naman sa atin. Hindi rin naman po maganda na sundan mo ang lahat. Because remember, if you follow everyone and everything, you will end up nowhere. Kaya nga po ang tanong, ano yung 3 bagay na hindi dapat natin sundan kung gusto nating maging malusog, masaya, at mapalad ang ating buhay? The first one is, do not follow what is easy. Huwag mong susundan ang madali. There is a beautiful saying that goes, hard choices, easy life. But easy choices, hard life. Hindi naman po ibig sabihin madali, yan na yung mabuti para sa atin. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Ni kailanman hindi pinangako ni Jesus na pag sumunod tayo sa Kanya ay magiging madali na ang ating buhay. Yan ang Kanyang pinapahayag sa ating mabuting balita. Jesus said, "Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man does not have anywhere to lay His head." Madalas ang pagsunod sa Diyos ay puno ng pagsubok at paghihirap. Di po ba? Ako po, patotoo ako dyan. Kasi pagpasok ko pa lang po sa seminaryo, nung nagpapari pa lang ako, nawalan na po ng trabaho ang tatay ko. Nagkabaon-baon kami sa utang. At isipin niyo po, 12 years na akong pare, binabayaran ko pa yung mga utang namin dahil kailangan po kaming umutang para lang matapos kami sa pag-aaral ng kapatid ko. Pero kahit na mahirap ang pagsunod sa Diyos, marami naman itong grasya at bendisyon. Amen? Kahit na mabigat minsan ang sumunod sa Diyos, alam ng puso natin, ito ang tama at mabuti. Sabi nga po, narinig ko yung isang nagsaserve dito sa parokya, "Father, ang hirap naglilingkod sa Diyos. Ginagawa ko na nga ang tama. Yung ibang tao sinisiraan pa ako. Ang sakit-sakit ng loob ko, Father." Pero gitna ng mga masasakit na karanasan na ito, hindi daw po siya tumigil. Dahil may saya pa rin ang pagsunod sa Diyos. May kakilala po ako nung nagsaserve siya sa simbahan. Doon siya nagka-cancer. Marami din po akong kakilala sa parokya, baon na baon sa utang. Meron din po ako mga kakilala na nagsaserve po sa diocese,
mga tapat na lingkod. Pero sila pa yung may problema sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga mister. Kaya hindi po nakakapagtaka, bakit kakaunti ang mga sumusunod sa Diyos? Bakit kakaunti ang mga tapat sa Panginoon? Kasi pag naging close ka kay Jesus, magiging close ka din sa problema. Amen? Kaya nga ang tanong ng iba, bakit pa ako susunod sa Diyos? Kung hindi naman mawawala ang aking mga paghihirap. Ang sagot diyan, ito, oo, mahirap sumusunod sa Diyos. Pero ito lang ang tanging daan para tayo'y magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Madali nga ang buhay mo, pero kung ang katapusan naman yan ay kamatayan, walang kwenta, di po ba? Kahit na nahihirapan ka, basta't buhay ka. Kahit na mamatay ka man, may pangako ang Diyos, bubuhayin ka niya, pagkakalooban ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, yung mga unang Kristiyano, hindi sila natatakot kahit na pakain sila sa mga leon, kahit na sunugin sila, kahit na i-torture sila. Kasi para sa kanila, ang kamatayan, isang pintuan para sa kaharian ng Diyos. It is only by following God that we can have life and life eternal. May gustong-gusto po akong kasabihan. It goes, the ugliest road leads to the most beautiful destinations. Minsan, yung mga pinakapangit na daan, sila yung magdadala sa'yo sa mga pinakamagandang lugar. Magpapatotoo po dyan yung mga nakapunta na sa Mapanwepe Lake sa Zambales. Alam niyo po yon? Na-feature na po yan sa TV. Hindi po ba? Bago mo daw marating yung mala New Zealand na lugar na yon, dadaan ka muna sa mga napakapangit na daan. Hindi sementado, baku-bako, maputik, binabaha yung iba, pangit at mahirap ang daan. Pero sulit naman kasi bandang huli, napakaganda ng iyong dadatnan. So, to be happy and to be successful in your life, you need to choose rightly. Don't choose what is easy. Choose rightly. Madalas, yung mahirap na daan, yan yung tamang daan. Huwag ka mag-alala dahil ang pinakamagandang buhay, pinaghihirapan yan. Amen? Pangalawa, number 2, do not follow your emotions. Hindi naman lahat ng ating nararamdaman ay dapat nating sundan. Hindi naman po kasi lahat ng ating nararamdaman ay galing sa Diyos. Ang dami pong galit, pero dahil sinundan nila ang kanilang galit, nakapatay. Ayun. Kulong. Ang daming mga in love dahil sinundan nila yung tibok ng kanilang puso. Anong nangyari? Nakasira ng ibang pamilya. Ang dami po, sinundan yung kutob dahil daw feeling nila mananalo na sila sa sugal. Anong nangyari? Kahit na yung pangmatrikula na mga bata, naubos. Bago mo sundan ang iyong nararamdaman, tanong mo muna sa iyong sarili, ito ba ay galing sa Diyos? Kaya nga, sabi din po ni Jesus sa mabuting balita, sa mga gustong sumunod sa Kanya, hayaan niyong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Anong ibig sabihin dun? Huwag natin hahayaan ng ating lungkot ay maging hadlang sa pagsunod sa Diyos. Minsan, merong mga tao, dahil sa lungkot nila, napaparalyze sila. Tumitigil sila sa kanilang buhay. Nalulungkot, nagkukulong sa kwarto, walang gustong kausapin, nagpapakamatay na lang sa bigat ng kanilang mga damdamin. May isa po akong kausap, sabi, dahil daw po sa lungkot niya, nagumpisa siyang manginom, sumugal, at ito yung naging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa. Tingnan nyo na po, balakid, minsan nagiging daan ng pagkakasala natin ang ating mga nararamdaman. Minsan nagiging hadlang ng iyong kabanalan ang iyong nararamdaman. Tandaan po natin, hindi naman lahat ng iyong nararamdaman ay tama at
mabuti. Amen? Kapag sobrang saya din po ng isang tao, minsan yan din na nagiging dahilan para makalimutan niya ang Diyos. Opo, kapatid, tanggapin mo, yakapin mo, kilalanin mo yung iyong nararamdaman. Pero huwag kang magpapakontrol dyan. Huwag sanang maging hadlang ang iyong feelings sa pagsunod kay Kristo. So remember this, follow God's will, not your feelings. Follow God first before your emotions. Third and last, do not follow your past. Huwag mong susundan ang iyong nakalipas. Sabi din po ni Jesus sa mabuting balita, no one who puts his hand on the plow and looks back is not fit for the service of the kingdom of God. Ang ibig po sabihin talaga ni Kristo dito, kapag nag-umpisa ka na sa pagsunod sa Diyos, huwag ka nang palingon-lingon sa nakalipas. Isang dahilan din yan. Bakit perong away at hidwaan ang mga mag-asawa? Hindi nila makalimutan yung kasalanan ng bawat isa na ginawa nung nakaraan pa. Merong mga iba na mag-asawa, ginagawa nilang piggy bank ang kanilang mga puso. Ang tinatago po, sakit ng loob, yan ang kanilang iniipon. Remember, my dear friends, that every day we become a new creation through God's grace. Hindi na ikaw yung kahapon. Dahil yung kahapon, tapos na. Lumipas na. Pag nagising ka ngayon, bagong araw, bagong pagkakataon, bagong pagkatao na yan. Hindi na ikaw yung kahapon. If you go back to the past, it should only serve you as a lesson. Huwag ka mabubuhay sa nakalipas, kapatid. Dahil ang nakaraan ay para sa mga patay na. Hindi ka naman multo Di po ba? Tao ka. At nasan ang tao umiiral, nabubuhay sa kasalukuyan? Yung hinaharap, hindi pa rin dumating yan. Ang pinakatotoo ay yung ngayon. Kaya manatili ka ngayon. Move on ka na sa nakalipas. Kung lilingon-lingon ka sa nakalipas, kung hindi ka naman tinutulungan nito, hindi uunlad ang iyong pagkatao. Amen? Kung hindi mo gagamitin ang aral ng nakalipas, yan ay magmumulto sa iyo. There is only one way to be happy, to be content, to be at peace. And it is to be present today. Be present today because God is present today. God is here and now. Be present because God is present with you. At ito din po ang papel ng panalangin. Baka makalimutan natin. Prayer helps us to be present with God. When you pray, you focus on God's presence. Kaya nga siguro tuliro ka. Kaya nga siguro magulo ang iyong kaisipan. Mabigat ang iyong dinadala kasi hindi ka na nagdadasal. Magdasal ka, kapatid. Masusumpungan mo, matatagpuan mo, mararamdaman mo ang Diyos na magpapagaan sa iyong buhay. Dahil sa panalangin, tutulungan ka ng Diyos sa iyong kasalukuyan. Nandyan ang Diyos na magpapalakas palagi sa iyo. Magdasal po tayo. Mga kapatid, naway araw-araw, piliin natin at sundan ang mabuti, hindi yung madali. Piliin natin ang kagustuhan ng Diyos, hindi lang yung ating nararamdaman. At piliin natin at sundan ang Panginoon kahit na sa gitna ng ating mga pagsubok para tayo palagi maging masaya, malusog at pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nawalan ng pag-asa
Dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain. Ngayon ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo aming sambahin. Ang ngalan mo na may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na mga unang martir sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y namatay. Sapagkat minarapat mong kanya matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya ito. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, ang mga unang martir sa Roma na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natubuan. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinaniningning mo ang misteryo ng krus. Sa mga martir mong banal, ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo. Sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, tatlong bagay na huwag niyong susundan
kung gusto nyong maging masaya, malusog at mas pinagpala pa ang inyong buhay. The first is, do not follow what is easy, because not all easy things are the right thing, the good thing to do. Second, do not follow your feelings, because not all emotions come from God. And third, do not follow your past. Be present. Magdasal ka, tutulungan kang manatili sa kasalukuyan dahil ang Diyos ay nasa kasalukuyan palagi. Sundan natin unang-una ang Diyos at pinapangako niya lahat ng hinihiling natin ay pagkakaloob niya at higit pa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.